Kwento ng ilang mangingisda ang naranasan nilang panghaharas ng China sa Scarborough o Panatag Shoal. Ikinwento nila yan sa idinaos na public consultation ng mga kongresista sa Masinloc, Zambales kanina. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, dirisahan po. Dirisahan po. Naging emosyonal ang ilang mangingisdang humarap kanina sa public consultation ng mga mambabatas sa Masinloc, Zambales. 1 milya lang ang layo ng munisipyo sa Scarborough Shoal na pasok sa ating exclusive economic zone pero gwardyado ngayon ng mga barko ng China. Kwento ng mga mangingisda, hindi na sila makapunta sa Scarborough dahil hinaharas sila ng China Coast Guard. Kung hindi raw binabangga ang kanilang mga bangka, binobomba rin daw sila ng tubig. Nakaranas din po yung ilan nating mga kababayan na mula po sa Santa Cruz at mula sa bayan po ng Subic na water cannon sila noong 2014. At noong 2018 naman po, mayroon tayong kababayan na mangingisda mula po sa Subic na binangga yung likuran ng kanilang bangka at nawasak po ito. At talaga pa mangingisda. Ang tanong namin sa sarili namin ngayon. Ang sabi ko sa mga anak ko, hinto muna kayo anak. Dali na kaya ng papa niyo. Lalo pang natakot pumalaot ang mga mangingisda matapos pumutok ang balita na manghuhuli na rin ng trespassers ang China sa mga inaangkin nilang teritoryo. Anong seguridad ang dapat na maibigay sa amin doon na bawagan pumalaot? Andun po ang Philippine Coast Guard, na andun po ang ating mga sundalo upang tulungan, protektahan ang ating mga mangingisda. Aminado ang House Committee on National Defense at ang Special Committee on the West Philippine Sea na mas dapat gawing prioridad ang seguridad ng mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough. Pero hiling ng mga mangingisda, mas mapoprotektahan sila kung mabibigyan sila ng mas malalaking bangka. Una na silang nabigyan ng mga libreng bangka ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Pero reklamo nila, Hindi po siya proportion para sa amin po mga mangingisda dahil wala po sa tamang disenyo. Yun lamang po yung aming nakita ron. At kulang po sa sukat at laki ng mga pinamigay po nila. tingin tuloy ng mga mambabatas, may hokus-pokus sa programa ng ahensya. So I suggest, Mr. Chairman, na sa darating na budget season, balangkasin natin yung budget ng BIFAR, tignan natin kung ang ibinibigay ba natin budget sa kanila angkop sa natatanggap na mga isda. Dahil tingin ko, Mr. Chairman, may kalokohan sa BIFAR ngayon, niloloko nila yung mga isda. Una nang nangako ang Philippine Coast Guard na mas paiigtingin nila ang pagbabantay sa may Scarborough. Pero ang mga mangingisda mismo, handa rin daw tumulong sa pagpapatrolya sa laot. Kaya mungkahi ng isang kongresista, bakit hindi sila isama sa auxiliary force ng PCG? Ma-equip po sila ng mas malalaking barko. Mukhang sila po ay mga bagong bayani na willing po na pumunta sa West Philippine Sea para i-claim po kung ano yung sa atin. Walang kinatawan ng Philippine Coast Guard sa pagdinig kaya wala pa silang tugon sa mungkahi ng mga mambabatas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.